What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong nagbabagang balita. May panawagan ngayon mga kababayan itong si Senator Bato sa ating mga ordinaryong mamamayan na ating tanggapin itong akap ayuda na ginawa ng mga pulpul na kongreso pero magpakatalino pa rin tayo sa pagpili o pagboto ng taong ating iluluklok sa bawat baryo ng ating bansa. Na kanyang winika dito sa video mga kababayan na itong akap ayuda na ginawa ni Tambalos Romualdez malinaw na isang form of vote buying. Sa madaling salita ay ginawang legal na nitong mga lower house ang kanilang balak na bilhan ang bawat boto ng mga ordinaryong mamamayan. Grabe talaga. House leader pa lang yang si Tambalos ha. Paano pa kaya kapag ito ang naging presidente ng ating bansa? Talagang kinakawawa na lang talaga tayo. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita ngayon na itong si ex-Secretary Justice Carapio nananawagan na mag-people power na mga kababayan dito sa bangag na administrasyon. Grabe. Mantakin niyo yun, ex-Secretary Justice pa ang nananawagan na tayo'y kumilos na. Dahil kitang-kita na nga na hindi na tama ang ginagawa nitong sinatamba Liza Bongit at dapat na talagang maupo itong si VP Sara sa pagka-presidente upang maibangon muli ang gobyerno sa mga korupsyon at pagnanakaw na kanilang ginagawa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Oo. So AIX is meant for medical assistance, burial, transportation, education, food, financial assistance, other support services, which honestly speaking, I'm against ayuda being coursed or allotted for senators, but let's move on from that point of view. So Karen, let me Yeah. clarify this ha. Yung AIX, matagal na yung programa ng gobyerno noon pa. DSWD talaga yan, nasa DSWD yan. Pero yung AKAP, pag boom, lumabas ang ito na, hindi ito programa ng DSWD. Ito'y AKAP na kinreate ng House of Representatives. Sila ang gumawa nito for their own whatever, for whatever kung anong gusto lang gawin dito. O, wala dito. In fact nga, nagulat nga kami nung lumabas yung AKAP. I-differentiate natin dahil yung AIX matagal na yan na programa ng DSWD. except AIX, AKAP ay Okay. bagong gawas ng labas lang yan. And hindi yan programa ng DSWD. Ang alam ko dyan is talagang ginawa yan ng House of Representatives for their own consumption, whatever, kung ano gusto lang gawin. Pero DSWD pa rin nag-implement. Pero sa kanila yan, entirely, during 2024 budget, wala ang Senado dyan dahil hindi nga namin alam yan eh. Tignan nyo mga kababayan kung gaano kabalbal ang isang house leader na si Tambalos Romualdez. Kaya hindi ka taka-taka kung bakit sinasamba ngayon ng mga nasa lower house ng mga kongreso itong si Tambalos Romualdez. Dahil nabibigyang ayuda nga sila. At kung anong gagawin nila sa pera, sa kanila na yon mga kababayan. At alam naman natin na uunahin nila ang personal na interes kaysa tumulong o ibahagi ito sa mga ordinaryong mamamayan. House leader pa lang yan hindi pa presidente. Ngayon lang, pampalubag loob, siguro, binigyan nila ng 5K kung inalot daw allotted sa Senado. 5 billion. 5 billion para pampalubag loob siguro sa Senado pagdating sa BICAM na hindi mag-oppose. But then again, I strongly oppose that particular item in the budget. Oo, okay. Now you're making good points. Magkaiba sila, matagal na ang AIX. But let's talk about AIX for just a minute here. But what you're saying is, by the DSWD saying, sir, hindi kayo pwede tumulong using your AIX kasi inutos ng Malacanang, then it means ang ayuda is politicized. It becomes discretionary kung kakampi ka ng gobyerno. Correct. Nag-start yun nung ako'y nag-imbestiga nung PDLX. Nag-imbestiga ako ng PDLX, yun na. Kinatop na ng DSWD, hindi na ako pwede makaabil ng AX yung naka-allot para sa akin, allotted sa akin, hindi na pwede daw. Stop na. So, you believe ang AKAP, alam ko hindi mo pinirmahan, hindi ka sang-ayon sa AKAP. Would you know ilan kayong senador ang hindi sang-ayon sa AKAP? I know also Senator Amy Marcos was concerned about AKAP, right? Ikaw, sino pa yung iba? Alam ko, Senator Joel Villanueva. Okay. Kung di-oppose yan siya dyan. Hindi ko kasi makuha yung kung sinong hindi talaga pumirma doon sa BICAM report hindi ko makuha. Pero yung stand namin, mga senador, was lalong-lalo na nung 2024 budget, not the 2025. Yung 2024 budget, parang feeling
Ang the general sentiment was that feeling na isahan yung Senado. Kaya galit sila na ayaw, bakit ganito? May pundo. Tapos nagdagulat na lang tayo. Parang ganun ang feeling. Kaya nagbabatyag na lahat nung pagdating ng deliberation ng 2025 budget na binabantayan na yung AKAP na yan. Yeah. Now, do you believe ang AKAP? Because ang COMELEC said AKAP is exempted from the election ban. So pwede mamigay Yun na. ang AKAP, ha? It's startling na. Pwede mamigay ang AKAP during the campaign period. So kung ikaw ay senador, you are a re-electionist, tatakbo ka, may AKAP ka, idadaan mo sa DSWD, how do you believe will that be used for vote buying, electioneering? Kailangan pa ba itanong yan, Karen? It is being Malinaw mga kababayan na vote buying ang gagawin ngayon ng mga tumatakbo, no? Lalo na't nabigyang ayuda ang mga yan. Grabe. very clear naman yan pagdating doon sa baba kung sino nakakatanggap niyan. Kundi, ay pumili ka kung sino gusto mong bigyan. Kung ito ipapasa sa may standard ang DSWD, di ba? Na sinusunod. Oh, ito, pagbigay ng ng politiko, pangalan doon sa DSWD, ito, dapat mabigyan. Validate ko noon ng DSWD. Sir, okay yan. Okay yan, pasado yan sa per hour standard. So, okay, bigyan. Pero, yung binigay ng pangalan ng politiko, yung recommended na receipt, Magbotante niya. sigurado yan. Magbotante niya. Hindi lang butante, baka mga leader lang, mga watcher nila doon sa presinto. So that parang ganun na rin is nangyari the dyan. system. So the system is the congressman or the senator will give the names to DSWD. DSWD then will give the AKAP. But in the end, yung binigyan, alam niya na yung kandidato ang pumili sa kanya. But that is the worst thing that would happen. Pero ginagawa yan ng iba pa. Pero hindi naman nila lahat. Hindi ko nila lahat. Meron kong alam na hindi rin namimili. Basta tawag lang doon sa barangay kapitan o sa mayor kung sinong bigyan dyan o meron ka dyan. Bigyan nyo yung mga tao dyan. Hindi nagagaling mismo sa politiko. Meron din ganun nangyayari. Pero most of the time, lalo-lalo na ngayon, nagka-election period, sigurado, yung iniisip natin, yan ang mangyayari. Because ang narinig ko, and these are from people who have actually received AKAP, no? Ang mga kasambahay na nakausap ko, yung iba, yung AKAP nila, niraraffle. Pangalawa, bago makatanggap ng AKAP, tinatanong kung voter ka ba, botante ka ba sa lungsod na to. Kung hindi ka Grabe. boboto, wala kang AKAP. So that's why AKAP. If Comelec is listening to all these issues, siguro it would be prudent on their part na ipagbawal talaga ang distribution nitong mga ayuda-ayuda na ito during campaign period. Ako Yeah. I'm not anti-poor. Ang recipient nito ay yung mga mahirap talaga. Pero pagdating na to the point na magagamit ito sa election, then dapat Comelec should be prudent enough to decide na ibawal ito talaga. Ibawal dapat talaga. Kasi malaki epekto ito sa isang ordinaryong tao na hirap makabili ng 1 kilong bigas. Pag mabigyan ka ng 3,000, 4,000, 5,000, malaking bagay na ito. At iisipin mo talaga kung sino yung politiko na nagbigay nito, most likely, it will influence your Yeah. decision come election day. Kaya ang matalinong pwedeng gawin ng mga ordinaryong mamamayan, kuhanin, tanggapin yung papayuda na yan. Total, pera ng Pilipino yan. Pero pagdating sa pagboto, maging matalino tayo. Kung itong mga buhayang ito nagiging tuso, magpakatuso rin tayo. Kunin nyo ang pera, pero iwag nyo silang iboto. Talaga, because kaysa naman yung hindi nakapagbigay, hindi ka napansin, hindi ka nabigyan ng 1 kilong bigas, doon na lang ako sa nagbigyan ng 1 kilong bigas. That's how the poorest of the poor thinks So, dapat ipagbawal lang pilik ito. Okay. All right. So just for the record, in case binigyan ka ng AKAP, no, sa Senado, they release it. It's a whole other issue why COMELEC exempted it. But kung bigyan ka, will you accept it? Well, sabihan ko, yung liderato ng Senado na na lang siguro, ibigay na lang yan doon sa ibang mga senador, huwag na lang ko isama dahil nakakahiya naman, hindi ako pungit dyan sa Pero ang maghirap naman, itong tanong. So kung ilan kayo na tatanggi sa AKAP, yung mga majority senators, they will be receiving more than 300 million pesos each. Wala sa kanila na yan. May baka hindi tatanggap. So yung tatanggap, lalaki yung cut nila. Lalaki yung share. Ganun talaga mangyari. How do you describe AKAP? What's the one word you would say about AKAP? Pambili ng boto. Pambili ng boto yan. Ano pa ba? Ano pa ba isipin natin yan? Agree, vote buying.
kung tutuusin sana, no, kung out of the picture ang politiko dyan, totally let DSWD do it. That is government's money, that is people's money. Ibigay yan sa taong bayan. Then, without the presence of the politicians, without the politicians' intervention, napakaganda sana. Sige, anyway, pera ng taong bayan, ibigay yan para makakain, makabigay, bilhin ng bigas. Bigay yan. Basta wala lang yung hand ng politiko sa likod. Oo. And the timing. The question, kung itatanong natin sa DSWD, kaya ba nila yan? Kaya ba nila yan? At the end of the day, magsusumbong ito mga congressman na ito, mga mayor na ito, mga sino mga politiko na ito, magsusumbong yan doon sa Malacanang. Bakit yung DSWD, tinanggalan kami na papel diyan sa aming allocation na yan, aming plan yan. So, alam mo na, very complicated ang sitwasyon natin. Pag-usapan natin ngayon ang article na sinulat ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Isinare ito ni Doc Loren Badoy at ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga ni Senator Bato is a very powerful message itong sinulat ni Justice Carpio. Dito ako na-attract sa last sentence o paragraph na niya. Galit na eh. Sabi niya, let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. So, anong ibig niyo sabihin sa revolution of accountability? Kumilos na daw tayo. Sabi niya, the betrayal must end. This theft, yung pagnanakaw. This theft must end. The silence must end. Tayo, yung mga nananahimik. The silence must end. The time to act is now. Kumilos na daw tayo, nananawagan na. Ano ito? Another people power? I don't know, with the former Chief Justice. Ang title sa kanyang article is, The Blind Leading the Lost, a Nation Betrayed. Sino yung bulag na leading the lost? Tayo yung lost. Sino yung leader natin na bulag? So, meron siyang quote sa opening paragraph niya. Sabi niya, he who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Quotation ito ni Martin Luther King Jr. Yung Black Africa, yung black leader sa US protest movement ng mga Black Americans. So, isang bayani si Martin Luther King sa US. So, kung hindi ka daw magreklamo sa kasamaan, nananahimik ka lang, kasama ka na nila. You are cooperating sa gumagawa ng kasamaan. So, ang dinidiscuss niya dito, sabi niya, the halls of Congress and the Senate, niloloko nila ang taong bayan. He is referring to yung 2025 national budget. Okay? Sabi niya, there, yung lawmakers, their spectacle of greed and indifference has condemned 900 million Filipinos to despair. They are now leaders. They are traitors. Wow. Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. So, parehas ito sa sinasabi o sinulat ni Father Jerry Orbos na ang mga leaders natin ngayon, according to Father Jerry Orbos, are the modern day Herods. Herod, yung hari sa panahon ni pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Instead of being the Messiah na mag-aahon sa atin sa kahirapan, itong leaders natin, sabi ni Father Orbos, pinapahirapan. Sila lang ang yumayaman, samantalang ang Pilipino getting poorer and poorer. So, to me, ito rin yung pinaka mabigat na article na nabasa ko so far tungkol sa pangyayari sa politika. Grabe. Sabi ni Justice Carpio, let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore yung pinunit. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Yan yung mainit na issue ngayon, yung nakalagay sa konstitusyon na ang education sector dapat ang may pinakamalaking budget.
Kaya lang, lumalabas ngayon, ang pinakamalaking budget, yung DPWH, doon nila pinansak ang mga pork barrel ng mga mambabatas. So, dyan ngayon, nagagalit. Hindi lang si Justice Grabe, no? Antonio Carpio, pati na rin si ex-senator Drilon, mga Kung hindi nyo po alam mga kababayan, mahigit 220 billion pesos no ang mga pork barrel o patagong palusot no nitong si Tambalos Romualdez di umano na nilagay ito sa DPWH pero nakalagay unprogrammed funds. Grabe. Panigurado ibubulsa lang talaga yan. kaparian, kaobispuhan, nagrally na sila noong December 23, tinawag ng Clergy for Good Governance, consisting of 13 bishops and 209 priests. Both Roman Catholics, Iglesia Independente or Aglipayan, and evangelical leaders. Tinawag nila yung 2025 budget as self-serving. So ito rin yung sinasabi ni Justice Carpio. Okay, so binanggit din niya dito yung zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence, it's malice. It's as if Congress has declared war on the poor. How many parents will have to bury their children because they can't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been gutted? Grabe. Noon nga, mga nakarang taon, may subsidy ang PhilHealth. Napakaliit ang tulong na natatanggap ng mga pasyenteng hospital. How much more ngayon na zero subsidy? Despite the assurances ng presidente, sabi niya, simple lang yan, I can assure you. Walang mababago sa serbisyo ng PhilHealth, madadagdagan pa. Ang galing, ang sarap pakinggan yung assurance ng Pangulo. Ang tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan sa assurance ng Pangulo tungkol sa PhilHealth? Okay? So, binanggit din ni Justice Carpio ang ayuda. And now, sabi niya, the ayuda sa Kapus, ang Kita program, AKAP, comes along as shameless election bribe dressed as charity. 26 billion is stolen from education and healthcare, disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. Wow, talagang matindi. They will toss these scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Speaking of suffer, yung for peace, yung tinanggalan nila ng 50 billion pesos ang for peace, sila yung totoong nangangailangan ng ayuda. Bakit tinanggalan ng 50 billion? Ang bibigyan mo yung mga AKAP beneficiaries na near poor, walang klarong beneficiaries. Nagrereklamo na si Mayor Benji Magalong na hindi daw ibulgar o hindi i-share ng mga congressmen ang beneficiaries ng AKAP. Mga supporters lang daw nila. So, questionably talaga. Okay, so ito na yung panawagan niya. This is no longer politics. It's about survival. They are dismantling our nation brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. So, nananawagan na kumilos na ang taong bayan. Nilulubog na nga tayo sa utang mga kababayan, ninanakawan na tayo, kulang na lang gutumin tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng bilihin. Hay nako. But there is hope, sabi niya, we, the people, are the true power of this nation. I agree. Democracy. Power resides on the people. We can end this betrayal, we can demand accountability, we can take back what is rightfully ours, a government that serves, not plunders. But, sabi niya, if we remain silent, we deserve the ruin that follows. But if we rise, tindig, tumayo, lumaban. If we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger, sabi niya, be our fuel. Let our indignation spark a revolution. Ito na yung people power. Revolution of accountability. The question is not if we can fight back. The question is, will we fight back before it's too late? Baka maubos na ang pera ng bayan. For every stolen
peso, for every Mm. dream crushed, for every life lost, we must demand justice. This betrayal must Tama. end. This theft must end. The silence must end. The time to act is now. Okay. The time to act, January 13. Tama-tama, yung peace rally na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na open for everybody. So, ito na siguro. Magsama-sama na ang mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan na Correct. pakita ng pagkakaisa para sa kapayapaan, para sa kinabukasan ng ating bansa. Salamat po, Justice Carpio, sa inyong pagmamahal sa bayan. Salamat sa article na ito. Sana makarating ang mensahe mo sa milyon-milyong Pilipino. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.